Today magluluto tayo ng giant at creamy na beef baby back ribs pares. Pwedeng pang ulam lang at pwede ding pang negosyo. At syempre, gagawin natin ito na madalian pero nakatatakam. Let's go! Ayan mga katipsi, ito na yung beef baby back ribs natin. Ayan o, ang laki niyan, halos isang dangkal bawat ribs. Wala na yung membrane nito nung bilhin natin kaya hindi na tayo mahihirapan, diretso na natin itong iluluto. Hiwain ko lang sa gitna para magkasya dun sa lutuan natin. Hiwain muna natin yung mga pangricado. Gagamit tayo dyan ng green onions. I-slice lang natin ng maliliit. Pati itong celery, syempre masarap ang pares pag may celery. Mga aromatics natin, gagamit tayo ng sibuyas. Ayan, i-dice cut lang natin. Itong luya, hiwain lang natin ng medyo pahaba para hindi natin makain. Pero kung gusto nyo maliliit, depende na sa inyo, pwede nyo hiwain na mas maliliit. And mag-mince din tayo ng bawang. Para sa spice, gamit ako ng Serrano kasi walang siling haba dito. Pero dyan sa atin sa Pinas, syempre yung siling panigang, yun yung nilalagay natin sa pares. Sa version ng pares natin today mga katipsi, gagamit tayo ng bell pepper. So red and green yung ilalagay natin. At i-slice lang natin to ng medyo maliliit na parang ganito. Iba-iba naman ang version ng pares mga katipsi, no? At after natin mag-slice, magpainit na tayo dito ng mantika at sisimulan na natin mag-gisa. Lagyan na natin dyan yung bawang at medyo pa-brown lang natin yung kulay. Then, isunod na natin yung luya at yung sibuyas. Huwag muna natin lalagay lahat ng sibuyas kasi lalagyan natin yung sabaw bago maluto para mas malasa. Kaya gisa-gisa lang natin yan para lumabas yung aroma. At nga pala, isabay na rin natin tong star anise, syempre para lumabas na rin yung amoy niya. Kasi hindi yan magiging pares kapag walang star anise. Yung iba, dinadagdagan pa nila to ng cinnamon bark at dahon ng laurel. So, kung gusto nyo lagyan mga katipsi, okay din naman yun. After mag-isa, ilagay na natin tong mga baby back ribs. At medyo malaki, parang hindi kakasya dito sa kasirola natin, kaya ilipat natin sa mas malaking lalagyan. And then, isubmerge natin to sa tubig. Ito yung magiging pampalambot natin. At syempre, yung sabaw ng pares. Pampalasa, patis. Konti lang muna, a-adjust natin yan mamaya bago maluto. Ground black pepper. Kung gusto nyo yung pamintang buo, pwede din po yun. At para mas sumarap ang ating sabaw, lalagyan natin ng beef powder. Pwede din yung beef cubes, halos parehas lang naman sila nan. Pampakulay at syempre dagdag pampalasa na rin, dark soy sauce. At konting-konting asin lang. At syempre, pampatamis natin, brown sugar. Kayo na bahalang tumansya mga katipsi, depende sa tamis na preferred nyo. Para hindi kayo mabigla, konting asukal lang muna ilagay nyo. Kapag paluto na, tikman nyo yung sabaw, and then adjust nyo na lang sa preferred nyong tamis. At pandagdag bango, syempre, tanglad. Ayan mga katipsi, papakulo natin ito ng mga 2 hanggang 3 oras para talaga malambot yung baka natin. So habang naghihintay tayo, yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, click nyo yung subscribe button, tapos ilike nyo rin tong video para tuloy-tuloy yung mga nakatatakam na lutuan natin. Salamat! Habang nagpapakulo tayo, i-check natin from time to time at kapag medyo umuunti yung sabaw, dagdagan lang natin ng tubig. Gagawin natin to hanggang sa tuluyan ng lumambot yung baby back ribs natin. After 1 hour mga katipsi, pagpapalitin ko lang yung ribs since hindi natin to mahalo kasi nga malalaki yung ribs natin. Yung nasa ilalim, yun naman yung ilalagay natin sa ibabaw para siguradong malambot at maluto evenly. Habang hinihintay natin yan, gagawa na tayo ng pang-creamy natin at pampalapot, ang all-purpose flour. Yung dami is depende na lang sa lapot na gusto nyo. Yung iba kasi gusto nila malapot yung pares, yung iba naman is ayaw nila yung sobrang lapot. Ayan, lalagyan lang natin ng tubig yan. Medyo dadamihan ko na kasi idadagdag natin to sa sabaw mamaya. Tapos haluin lang natin mabuti. Ayan. And after 2 hours mga katipsi, malambot na itong mga baby back ribs natin. Ayan, ahunin muna natin to at itabi kasi titimplahan na natin yung sabaw. Yan, alisin na natin tong tanglad, hindi na natin kailangan to, yung katas niya nandun na sa sabaw. Tapos tikman muna natin para alam natin kung paano natin i-adjust yung lasa. Then ilagay na natin yung iba pang mga ricado, itong sibuyas, celery, itong sili natin, bell pepper, green onions, at dagdag na patis, pampalasa. And then ilagay na natin tong pampalapot at pang creamy dito sa ating sabaw ng pares. Ayan, halu-haluin lang natin. At kapag kumulo na, luto na to mga katipsi. Ayan o, tamang-tama lang yung lapot at napakabango na naman. Pwede nyo nang ibalik yung meat o yung mga baby back ribs sa loob ng sabaw din. Serve nyo. Pero pwede nating i-plating para mas maganda. Parang ganito sa gagawin ko. Ayan, itayo natin yung mga ribs and then buhos natin yung sabaw.
Tapos lagyan natin ng fried garlic sa ibabaw and green onions. And ayan, ready to serve na to. Mga tipsy, luto na tong giant at creamy na beef pares natin. Tara, kain tayo. Boom! Ay mga tipsy, luto na itong ating giant na beef pares. Ayan, nakikita nyo. Itong version natin mga tipsy, medyo malapot to, tsaka creamy. Ayan o. So, tama-tama lang yung lapot ng sabaw natin. Kung ayaw nyo ng malapot mga tipsy, so, konti lang ilagay yung flour or cornstarch. May nakita kasi ako mga tipsy, ang lalaki ng ribs nila dito, kaya ayan, gumawa tayo ng malaking beef pares. Lalagyan na muna ako ng sabaw dito sa mangkok. Wala na tayong lalagyan ng sausawan dito mga tips kasi ako lang naman kakain, tansyado ko na yung lasa ng pares na gusto ko. At may kanin tayo dito, hindi na ako nagsangag, pero syempre ang partner talaga ng pares usually is sinangag, di ba? May toyo. Pero this time, bahaw lang kakain natin. Tikman na natin agad ito mga tips. Ito yung kukunin ko dito. Ito yung malaking to. Ooh. So almost 2 hours na natin ito pinakulaan mga tips kasi malambot na to eh. Ayan o, gano'ng kalambot yan o. Humihiwalay na sa buto. Ang galagad sa buto. Lagay ko na yun dito. Stick mo natin. Hop. Sabaw, siyempre. Sabaw sa kanin. Hindi na makikita kasi nandiyan yung tama yung tamis. Kaya pares matamis talaga yung mga tips eh. So, medyo dinamihan ko yung asukal nung paglagay ko nung una kasi alam ko dadagdagan ko pa kasi yan ng tubig eh. Kasi siyempre habang pinapalambot natin, nauubos yung tubig. Super tender, creamy yung lasa niya. Sa Pilipinas kasi mga ka-tips, di ba, famous yung mga pares. And may nakikita kayo doon usually, di ba, creamy yung itsura. Kaya creamy yung kasi nilagay nila flour o yung harina. Kaya nagiging kulay puti siya. Kaya tingnan nyo yung sabaw natin, di ba, puti. Medyo kala mo may gatas. Pero flour talaga yung nilalagay doon. Kaya kung gusto niyo na creamy yung itsura at medyo creamy yung lasa, flour ang ilagay nyo instead na cornstarch. Isa ko lang uli ngayon. Kasi may mga work pa sila. Tama-tama yung palambot natin. Humihiwalay agad sa buto. Diba? Sobrang lambot. Kalabang tender yung ribs pag nagluluto ka ng ribs kapag humihiwalay agad yan sa buto. Usually mga ka-tips yung mga pares, nilalagay talaga nila dito minsan mga laman ng baka, di ba? Pero pwede nyo ring itry to, ribs. Kasi ang ribs isa sa pinakamasarap din na part yan ng beef. Basta yung mga bubuto, di ba? Lagi ko naman sinasabi sa inyo. Kaya ako sinasabi kung ano yung part na masarap. Siyempre pag tirayin nyo, malalaman nyo na magkaiba talaga yung lasa ng mabutong part sa malaman lang. At saka ang beef ribs kasi hindi siya masyadong mahal. So pwede nyo rin pang negosyo to actually. Ang gawin nyo, pwede nyo hatiin para hindi masyadong malaki. Pero pwede na itong malaki, parang iba yung price ng malaki, di ba? Tapos mayroon na kayong mga maliliit na part. Kasi ang baby back ribs naman, baby back ribs kasi itong mga tipsy, malaman pa rin naman yan eh. Ayan natin yun, daming laman, di ba? Ito medyo mura lang kasi ito dito. Kahit naman sa Pinas, alam ko ang mga baby back ribs mura lang eh, mga beef. So next time, okay, pag gusto nyo gumawa ng pares, ito, ibang version naman yung gawin nyo, ganito yung i-try nyo. Tamis ko yung pares, yung tatas pares. Medyo ibang version yung ginawa natin mga katipsi. Kasi ang common na pares naman, wala naman yung bell pepper, diba? Pero nilagyan natin. Kung gusto nyo lagyan ng carrots, pwede din. Kung gusto nyo lagyan ng mais, pwede din. Okay? Ang importante naman kasi sa pares, kaya nag-iiba lasa nila, is yung star anise at saka matamis at malapot yung sabaw. Yun yung common na pares. Pero syempre, pwede mong i-twist, pwede mong dagdagan, kung ano yung gusto mo, diba? Huwag ka lang maglalagay ng sitaw at saka yung pampakbit na gulay. Hindi na masarap yun. Try nyo ito mga ka-tipsy, masarap. Nakakita ko kasi doon, pupunta kami ni mama sa komisari. Sabi ko, ang laki ng ribs na to. Sabi ko, ano kayo pwedeng luto dito? Tapos naalala ko, ay pwede ko itong gawing pares ka ako. Kasi, yung tatas pares inasal noon mga ka-tipsy, yung open pa yung mini resto namin. Ang pares namin talaga doon, ang nilalagay ko doon is yung kamto. Kamto part, yung tiyan. Kumbaga sa baboy pork belly, sa beef naman kamto. Belly ng baka. Ayan, tsaka laman ng loob. Nilalagyan namin. Kaya masarap din yung pares na yun. Medyo pricey lang kasi talaga yung kamto. Tamang-tama yung alat. Tamang-tama yung tamis. At malasahan ko creamy talaga sa mga tips. Kahit flour lang nilagay natin.
Marami naman ako nakain. At bago tayo magtuloy-tuloy mga tipsy, gusto ko nga palang i-promote yung V Attractive Nails and Spa sa Florida yan. So yung mga Pilipino na mga kababayan natin na sa Florida, ito po yung Facebook page nila. Ayan. Kasi si ma'am, nagbigay siya ng pang-parapol natin. Okay? Sabi niya, pakipromote lang daw yung business niya. Ayan. Siya yung nagbigay sa atin ng paparapol natin. Pero sa next video natin i-rapol. Okay? Ang gawin nyo muna, i-like and follow nyo yung Facebook na to. Tapos mga tipsy, yung mga kababayan natin na nandiyan sa Florida, alam yung address na to kapag magpapa-spa kayo, magpapa-beauty kayo, diyan na kayo pumunta sa V Attractive Nails and Spa. Ayan, ang maganda yung services, saka maganda yung lugar, nakita ko yung Facebook page nila tsaka yung ibang video. Thank you ma'am sa nagbigay sa amin ng sponsorship para sa next video natin. Sa next video, may parapol tayo. Sa mga gustong sumali sa pa-contest natin sa next video natin, sa parapol natin, siguro lagay nyo na lang dyan sa baba, sa comment section. Salamat, V Attractive Nails and Spa. Ganun na lang kadali mga tipsy, no? So yun lang i-comment nyo, tapos may enter na kayo para sa next video natin. Maraming salamat po ulit ma'am sa V Attractive Nails and Spa. Ayan, sa pag-sponsor. Sa mga tipsy, paano muna tayo? Yung iba kasi mga tipsy, sa pagdating sa Paris, di ba ayaw nila yung malapot. So, nasa sa inyo na lang yun. Tsaka ayaw nila yung matamis. Yung Paris naman kasi mga tipsy, kahit di mo lagyan ng asukal, okay lang, masarap pa rin naman yun. Pero, syempre, pag original Paris, dapat medyo matamis yan. Hop. Ubus ko. Ito malalaking buto to. Ito, dito na ako kay mama kasi gusto nyo tikman to. Sa mga nagtatanong nga pala at baka nagtataka bakit patagal tayo walang upload. May shooting kasi kami mga tipsy sa Batang Quiapo. Kinuha nila ako doon. Nag-focus kasi ako mga tipsy mag-review kasi nag-exam kami. Kasi ang kinukuha kong trabaho dito is sa medical side para makapag-work tayo sa hospital or mga facilities. Eh dito kasi kailangan may lisensya ka. So nag-aral ako mga 1 buwan din. Tapos after mag-aral may exam. So siyempre para makafocus ako sa pag-review, hindi muna ako talaga nag-vlog. Kaya medyo natagalan tayo. Pero siyempre, tapos na at napasa naman natin. Okay na tayo. So magtutuloy-tuloy na ulit yung mga vlogs natin. At hopefully sa next video masama natin sila mama, sila junior, or sila ate Bebo. Kasi medyo busy lang din sila kaya hindi sila nakakasama. At salamat sa mga nagtsatsaga kahit mag-isa ko lang dito. Sana hindi kayo nabuboring. At saka nga pala gusto ko i-shoutout si Sir Rani Santos. Ayan, na-meet namin sa labas. Sila Ma'am Luz. Ayan, nakaibigan ni Ante Bebo. At saka yung sa Eseng ng Gapo. Ayan, shoutout po sa inyo sir. Salamat po dun sa binigay nyo sa akin. Ayan, na-meet namin sila. Kasi may mga katipsi tayo dito na nakikita namin sa labas. Ayan, lumalapit sila, ganyan, umumusta. Ayan. Meron pa kaming na-meet na isa si tatay. Sabi, nahihiya daw siyang lumapit pero natagal na daw kami nakikita dun sa park. Ang mga tips kapag nakita nyo kami sa labas at huwag kayo mahihiyang lumapit. Okay? O kaya tawagin nyo na lang ako. Tawagin nyo na tips si tata or si mama kung kilala na si mama. Tawagin nyo lang ako tips si tata. Lalapit ako. Ako na lalapit sa inyo. Okay, para hindi kayo mahiya. Hindi ba kasi nahihiya pero okay lang naman yun. Huwag pa kayo mahiya. Mas maganda nga po yung nagkikita-kita tayo dahil syempre nasa ibang bansa tayo. Sino-sino ba naman yung magiging magbabatian dito? Syempre tayo din mga Pilipino. Kaya siguro hanggang dito na lang muna mga tips. Ang dami ko na nakain. Naubos ko yung kanin. Madami-dami rin yung kanin na yun. At hindi ko na pahabayan mga tipsy para hindi kayo maboring. So hanggang dito na naman yung video natin mga katipsy At meron tayong konting bonus clip sa dulo ng video na to para dun sa birthday celebration ni Madiro. Parang nakasama din namin kayo sa birthday celebration niya. At hanggang dito na naman mga katipsy yung video natin. At sana nagustuhan nyo ang ating dish today. Masarap, panalo, pwede nyo subukan, pwede nyo gawin. Hindi kayo magsisisi. Nakatatakam talaga. Ayan, please like, comment, and subscribe mga katipsy. Tapos i-like nyo itong video na ito mga katipsy para mapanood ng iba. Para support nyo na lang sa channel natin. Okay, tapos yung mga nakasubscribe, i-ring nyo rin yung bell dyan para updated kayo sa food and good vibes natin. Taga lang, kunin ko lang yung ko. Hindi ko na nabuksan. And always remember, stay tipsy lang. Salud! Oh my God! Thanks, man. Enjoy it! Tara! Kain tayo! Birthday celebration ni mama today. Nandito kami sa La Jolla. Ayan. At kumain tayo sa Richard Walker Ayan. Pancake House. Ayan. Pagkatapos na namin kumain at ngayon naman maglalakad-lakad kami.
Doon sa... Kailangan matagtag yung matagtag. yung mga pa. Kasi breakfast pa lang to eh. May dinner pa daw mamaya. Kaya pupunta muna kami sa Cove. Yeah. Dito tayo sa La Jolla Cove. So lakad-lakad tayo doon sa tabing dagat. Let's go. Update lang, lumipat na kami ng bahay. Dito nga pala kami nakatira. Ayun yung bahay namin. Tapos ito yung view. Ayun si mama, naglalakad-lakad na dito pag umaga. Para healthy. Tapos, bigla ka nagising. Panaginip lang. Parang lahat ng yun ay panaginip lang pala. Dahil walang panghanda si mama, nagtitingin siya dito ng mga ano ba, talaba? Gano'n? Talaba. Mga talaba. Ay, Ayan. nadami talaba. Ayan. Kunin natin para may handa ka. Oo, para may paghanda. Broke na, broke na. Oh, no. Sigaw ko siya. Basbasan ako. Na 60 years old ko. When I turned 60, I got baptized again. Yeah. Ano nakita mo ma? Si Lion. No, Ayun. kumakapost siya. Tapos sa'yo ng tubig. Bigla siyang sipulot. Pwede bang pulutanin yan? Wow, naman. Pwede i-vlog yan ma, lechong sila yun. Air fry. I-fry natin, pang birthday. Hingi sa kisa, hingi sa Ayun, kisa. Time check, almost 5 p.m. Birthday girl natin, dinner time naman daw. Saan tayo dito naman tayo. Bragantine, Seafood and Oyster Bar. Doon kami sumakay, doon sumakay si mama sa barko na. Sa sailboat na yan. Punta rito. Yan, naka-reserve tayo. So ano ma? Tayo sa taas? Tara, pasok tayo. Ma, kilala mo yung mga yan? Kinakawayan mo. Oh, kawain tayo. Hi! Salud daw, salud. Tapos na yung main course niya. Ano na yan, ma? Dessert. Oo. Tara, himagas tayo. Ayan, katatapos na namin kumain, nag-holding hands while walking na naman sila. Dito tayo kumain, sarap ng pagkain nila. And ito yung birthday girl natin. Again, happy birthday mom. Sana dumami pang dumating na Hello, birthday mo. madlang people, mabuhay. Happy birthday. Ayun yung rides natin, ayun na yung sailboat na yan. Alam mo, masasabi mo sa 60th birthday mo? Matanda na. I'm so old. Naway. Maging healthy ako at Okay. yumaman. Ay! Wala ito ma. Siyempre. Happy birthday uli ma and... Salud!